Panginoon. Dalangin po namin, Lord Diyos, muli God sa oras na ito. Hiniling namin, Panginoon, ang ministeryo na banal mong Espiritu, Panginoon Lord, upang kami pagtibayin, patatagin, Panginoon Lord, ang aming buhay espiritual, Panginoon, ang aming pangunawa, Lord, patungkol sa salita mo, O Diyos, upang lalo pang lumawak, Panginoon Lord, ministeryo, Panginoon, sa pagkapahayag ng salita mo sa every churches, Panginoon Lord, na ginabilangan ng bawat isa sa amin, Panginoon Lord. At talangin po namin, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon Lord, ang aming pong tagapagturo, aming pong itinataas sa inyo. Kasihan niyo po siya, Panginoon Lord, ng banal mong Espiritu, ng karunungan, O Amen. Diyos. Yes, Upang Lord God. bawat isa sa amin, Panginoon Lord, ay maunawaan namin ng may kasimplihan, Panginoon Lord, at mga aral, Panginoon, na aming tutunan sa gabing ito, Diyos. Kami po'y patawarin sa aming mga pagkukulang at pagkasala sa inyo, Panginoon. Ama, maraming pong Yes. salamat. Ihanda niyo po ang aming puso't kaisipan, Panginoon Lord. Makapokus lamang kami, Panginoon, sa mga discussion, Panginoon, sa oras na ito. At mag-participate ang bawat isa ayon po sa hinihingi, Panginoon Lord, ng aming pagkakapagturo. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, magandang gabi po at magandang umaga. At muli, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Na tayo ay pinagkita-kita at pinagsama-sama upang patuloy na mag-aral sa kanyang banal na salita. At ngayon nga, 2026, we already crossed the year. At yung ating subject nga na sa Joshua chapter 1, no? So hindi ko alam kung yung ang lahat ay nabasa ito at nag-reflect at nagkaroon sa kanila ng impression ng Santong Espiritu. At ito po yung ating pagsasaluhan sa pagkakataong ito, kung ano yung ating mapupulot na aral o malalaman na katotohanan at mababaon na mga prinsipyo patungkol sa nais ng Panginoon para sa atin for this year, 2026. Ngayon, bago tayo dumako doon sa ating pag-aaral, nakinig ako doon sa isa sa mga kinikilala na propeta ng Diyos o lingkod ng Diyos, si Chuck Pierce, no? Makikita niyo sa YouTube. Si Chuck Pierce, yung puti yung buhok niya na balbasin, no? Nagdeal, sabi niya doon sa YouTube, no? Nagdeal ang Panginoon sa kanya, bali yung kung ano yung mangyayari in 50 years time. So bali, anong nangyari dito since 19, ano ba sinabi niya? Increment of every 10 years na until 2025, no? 2025. Pinakita sa kanya ng Panginoon doon, no? Nagsimula yon 1985. Then ipinakita ng Panginoon sa kanya from 1985 to 1995. 1995, 2005, 2005 to 2015, 2015 to 2025, yung mga bagay na mangyayari, no? Ngayon, sabi niya gano'n, Lord, I want to know what will happen beyond 2025. So, ang binigay sa kanya ng Panginoon ay yung message na yung Hezekiah. Ngayon, do sa Hezekiah, ni-research niya yun, no? Sa Book of Isaiah. Ngayon, ang kuwan sa kanya, nakita niya doon na yung year 2025, it will be a good year. Then yung 2026, it will be a better year. Ayan. Ngayon, yung 2027, parang hindi ko siya na-catch, no? Pero yung nabanggit niya nga is itong this year nga, 2026, no? At ngayon, pinakinggan ko rin yung isang prophet, si Steve Chocolante, kasi I listen also to him, no? So yung 2026 is year of yung red horse o yung tinatawag na season of war, no? Na yung mga naganap na pangyayari. So yung pinakinggan ko sa kanya earlier, kasi ang kanya
Yung white horse is ito yung pertaining sa ano, yung sa COVID before. Dahil yung white represents yung sa medical color niya nga na puti. Then itong yung war simula nung October 7, 2023, yung attack sa Israel. Then pagkatapos yung war na lumabas, no, na nagsunod-sunod, then yung Ukraine Russia. So matatapos siya ng doon sa kanyang tinuro is December 2026. Bali ngayon, itong year na to is parang war year siya. Then papasok yung tinatawag na pale horse na magkakaroon nga ng tinatawag na economic crisis. Ibig yung mga pagkain na magmamahal, yung inflation, ayan. So yun ang niya, bali timeline niya. But anyway, ngayon dito si Apostle Chi, pinakinggan ko rin siya, no, kasi I heard him speak sa First Baptist Church sa Tarlac City kay Bishop Frank Santos. First time kong narinig siya, no, yung pagkakatawag sa kanya ng Panginoon as apostles to the nation. So malaki yung kanyang responsibility, no. Ngayon, I'm following him yung Church Valley sa Pasadena, California. Ngayon meron silang network ng churches sa California, numbering I think mga 154 network 'yon. So parang network tayo no, iba-ibang churches, no. Yun bali ang so sa kanya ito yung era ng revival. Era ng revival and reformation. So kaya we are just simply on the right track to ating ginagawa, no. So kaya itong ating text sa Joshua chapter 1, ito yung ibinigay ng Panginoon for us sa pagpasok ng tinatawag na bagong taon, 2026. Sabi ko nga nung December last year na ang Panginoon ay binibigyan tayo ng tinatawag na mandate regarding conquest o yung pagsakop. Kasi yung Joshua, Book of Joshua is about conquest, going to the other side, o yung crossing the river. Alright. So, bago tayo dumako o marinig yung mga ating mga theologians, yung kanilang input, no, let me read yung chapter 1 muna, no, for us na ma-repress natin yung story. Okay? So I'll be reading from Berean Standard Bible. Sabi po dito, now after the death of his servant Moses, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, you and all these people, and cross over the Jordan into the land that I am giving to the children of Israel. I have given you every place where the sole of your foot will tread, just as I promised to Moses. Your territory shall extend from the wilderness and Lebanon to the great river Euphrates, all the land of the Hittites, and west as far as the great sea. No one shall stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so will I be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, for you shall give these people the inheritance of the land that I swore to your fathers I would give them. Above all, be strong and courageous.
be careful to observe all the law that my servant Moses commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may prosper wherever you go. This book of the law must not depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. For then you will prosper and succeed in all you do. Have I not commanded you to be strong and courageous? Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Then Joshua commanded the officers of the people, go through the camp and tell the people, prepare your provisions, for within 3 days you will cross the Jordan to go in and take possession of the land that the Lord your God is giving you to possess. But to the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, Joshua said, remember what Moses, the servant of the Lord, commanded you when he said, the Lord your God will give you rest, and he will give you this land. Your wives, your young children, and your livestock may remain in the land that Moses gave you on this side of Jordan. But all your mighty men of valor must be armed for battle to cross over ahead of your brothers and help them, until the Lord gives them rest as he has done for you. And your brothers also possess the land that the Lord your God is giving them. Then you may return to the land of your inheritance and take possession of which that Moses, the servant of the Lord, gave you on the east side of the Jordan. So they answered Joshua, everything you have commanded us, we will do, and everywhere you send us, we will go. Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you, and may the Lord your God be with you, as he was with Moses. And anyone who rebels against your order and does not obey your words, all that you command him, will be put to death. Above all, be strong and courageous. So let us pray. Salamat muli, Panginoon, Lord God, sa iyong banal na salita. Naliwanag, Panginoon, sa aming daranan at lampara, Panginoon, sa aming tatapakan, O Diyos. Lord God, salamat po sa iyong pagtuturo. Thank you, Holy Spirit, for teaching us and leading us in all the truth, and give us, O Lord God, patuloy, Lord God, na light and guidance. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. Nabasa po natin yung istorya sa Joshua chapter 1, no? So, I will ask kung sino yung gusto mag-share kung anong in-impress ng Panginoon sa kanya. Anybody? Pastor, can I? Sige po, Pastor Pastor, Ronald. Kayo po ang unang gusto ko po, bumasag sa kwan. ako po gustong mauna kasi yung akin pong inando doon, yung chapter 1, verse 1, doon lang po muna ako. So, yung transition po yan pagkamatay ni Moses at ang pagpapasa ng tungkulin kay Joshua. Now, yung mga sinabi nyo mula introduction, tama-tama po yon. Ang sabi po ng salita ng Diyos, God changes the season. He removed kings and set new kings. So, Pastor, nakita ko nga dyan kung bakit ko binanggit yon. Ang sa unang kabanata at talata 1, makikita po natin, una at higit sa lahat, na dapat nating makita yung sovereignty ng Panginoon. Pag sinabi po nating sovereignty ng Panginoon, alam niya ang mangyayari bago pa ito dumating. It means, hawak ng Diyos ang mga pangyayari, alam niya bago mangyari, hindi nasusurpresa ang Diyos. Sa ating mga tao, minsan nasusurpresa tayo, bakit nangyari? Bakit ito nagkaganito? Pero sa Panginoon, alam niya yung mga mangyayari, negative, positive, yung outcome, control ng Diyos under His sovereignty. So one thing na nakita ko po dito, under the sovereignty of God,
si Moses po ay hindi aksidente na hindi nakapasok sa Promised Land. In God's sovereignty, ako po'y naniniwala na yung sinabi ng Diyos na He changes the season, He remove kings and set up new kings. Bago pa po tinawag ng Diyos si Moses, alam na ng Diyos ang assignment na ibibigay niya kay Moses. And to be specific, alam ng Diyos na ang assignment na ibibigay niya ay to lead the people of Israel out of Egypt. At alam niya ng Diyos in His sovereignty, in His divine control, na ang assignment na ibinigay niya kay Moses ay hanggang doon lang sa ilang, hindi siya makakapasok talaga. May mga nagsasabi na dahilan na galit o ano, I believe hindi po yon, because ang Diyos ang siyang nagplano. In relation to that, kaya nga si Moses, si God, alam din niya na ang assignment na binigay niya kay Moses ay ang ilabas lamang ang mga Hudyo from Egypt hanggang doon sa ilang, at alam niya na hindi siya makapapasok sa lumang pangako, hindi dahil sa mga pangyayari, kung hindi yon ang appointment na ibinigay niya. Kaya pinili na niya si Joshua na papalit sa kanya. Si Joshua hindi pinili nung mamatay si Moses. Si Joshua ay pinili na ng Panginoon bago pa namatay si Moses. Kaya nga naging trainee siya ni Moses. Naroon na yung conviction sa kanya, naroon na yung mga katangian dahil pinili na siya ng Diyos. At kaya nga nung mamatay si Moses, alam ng Diyos na ang makapapasok sa lupang pangako ay ang henerasyon ni Joshua. Hindi na sorpresa ang Diyos. Ito ay kasama sa ordained plan of God under His sovereignty. So alam po niya yon. So ano po yung sinasabi natin dito? Ako, kung ating titingnan yung application natin sa ating buhay, bawat isa po sa atin, katulad ni Moses, mayroon po tayong kanya-kanyang assignment na inihanda sa atin ang Diyos, na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng extent hanggang saan ang ating paglilingkod at ano ang weight ng paglilingkod na ating gagampanan. Pag natapos na natin yon, kukuhanin na tayo ng Diyos. Kung hindi pa tayo kinukuha, hindi pa tapos ang Diyos. Si Moses ay kinuha ng Diyos, hindi natagpuan ang kanyang bangkay dahil natapos na yung assignment na pinagagawa sa kanya ng Diyos. Doon sa ilang, nasanay niya na-train na niya, na-model niya na sa harapan ni Joshua, na kaya si Joshua ay siyang pinagkatiwalaan, ay sa pamamagitan niya ay naihanda na ng Diyos si Joshua. At yun nga, nung matapos na yung turn niya, nagpasimula yung gawain ni Joshua, at siya nga yung tumawid sa Jordan at nakapasok sa lupang pangako. Hindi dahil sa siya'y matapang. Kailangan ng lingkod ng Diyos ang tapang. Pero kung bakit niya nadala ron, still yun ay nasa ilalim ng kapangyarihan at disenyo ng Diyos. Siya'y pinili ng Diyos upang makatawid sa Jordan ang mga Hudyo at makarating sa lupang pangako. So, makikita po natin dito na kung nauunawaan pala natin ang sovereignty ng Panginoon, ang mga lingkod ng Diyos sa kasalukuyan, hindi po dapat ikinukumpara ang kanyang sarili sa ibang mga kapwa lingkod. Because God called us uniquely. Iba-iba ang pagtawag ng Diyos sa atin at may iba-ibang ipinagagawa ang Diyos sa atin. At pag natapos na ang ating gawain, mayroong papalit. Hindi po pwedeng manatili tayo sa posisyon, sa lugar na gusto natin. Kasi ang Diyos ang magdadala sa atin sa lugar na gusto niyang pagdalhan. At kung may gusto pa tayong puntahan, kung hindi yon itinalaga, hindi natin mararating. Kahit gusto nating magpatuloy, kung hindi yon ang disenyo ng Diyos, hindi yon mangyayari. Kung tayo ang nagsimula at iba ang nagpatuloy,
wala tayong dapat ipagdamdam dahil yon ang tinanggap natin. Hindi mahalaga ang nagsimula, ang nagpatuloy, ang mahalaga ang gumawa ng plano sa ikapagtatagumpay. Walang iba kundi ang ating Diyos. Si Moses, nagampanan niya ang assignment na binigay sa kanya ng Diyos. That's why, nung siya mamatay, hindi natagpuan ang kanyang labi. Si Moses si Joshua at ang kanyang henerasyon ay siyang nakapasok sa lumang pangako. But take note of this, ang lupang pangako na pinasok nila ay nasa doon sila pinagpala. Pero wag po nating iisipin na si Moses ay hindi rin nakapasok sa lupang pangako. Bakit po? Nang si Jesus Christ po sa Book of Matthew ay mamamatay na, nakita po ng mga alagad na dalawang malapit sa kanya, si Moses at ang isa pang lingkod, nakausap ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Ang Gethsemane po ay lupang pangako. So ang ibig sabihin po, ang lupang pangako na pisikal ay yung Israel, pero sa spiritual, ang lupang pangako ay ang langit. Kung tayo man po ay hindi magkapare-pareho ng antas at haba ng paglilingkod, basta't nagawa po natin yung pinagagawa ng Diyos, ang tapos po niyan, pangipangita po tayo sa langit sa totoong lupang pangako ng kapahingahan ang langit. Kaya, to end up with, ang akin pong nakita dito, under the sovereignty of God, hindi dapat magulat ang tao, hindi dapat matakot ang tao sa mga nangyayari kung lingkod ka ng Diyos. Lalo't higit, hindi mo dapat ikumpara sa iba ang paglilingkod o kakayahan mo dahil under the sovereignty of God, alam niya ang kakayahang ibinigay niya sa bawat tao uniquely at alam niya yung ipinagagawa niya sa kanila. Pag ito'y natapos na, sasabihin na ng Diyos, good and faithful servant, enter into the joy of your masters. Yun lang po. Maraming salamat po. Hinighlight ko po yung God's sovereignty. Walang nangyayari na hindi nangyari sa ayon sa plano ng Diyos. Minsan magulo, minsan mahirap, minsan madali, pero lahat ng yan titingnan natin na pinahintulutan ng Diyos para mangyari ang sukdulan at ganap na layo ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, kung may nahihirapan, may nasasaktan, huwag kayong susuko. Hindi nasusurpresa ang Diyos. Kung mayroong hindi pagkakasunduan, huwag tayong malungkot. Hindi nasusurpresa ang Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. At ang katapusan nito, mangyayari ang kagustuhan ng Diyos. Magtiwala lamang po tayo. Yun lang po. Maraming salamat po. Okay, maraming pong salamat, Pastor Ronald, sa iyong input, no? Okay, sa iyong take dito sa Joshua chapter 1. Okay, sino po ang gustong mag-share? Ako po, Next. mag-share. Sige po, tuloy po, Pastor Romy. Hindi ko na po siguro babasahin sapagkat ito po naman din nabasa na. Tama po yung sinabi na ito pong Joshua chapter 1 ay transition po ito from leadership ni Moses to Joshua. Ito lang po ang kagandahan sa mentoring. Kasi si Moses, madalas siya na may instruction sa Lord. Si Moses naman, may instruction din siya kay Joshua at na-witness niya yung mga miracle, no? At ito po ay hahatiin ko lamang sa 4 para po madali. God's faithfulness, courage and trust, obedience, success, unity, and loyalty. So dito po sa God's faithfulness, doon po sa 1 to 5, kung makikita po natin dito ay binigyan niya ng assurance si Joshua. Ibig sabihin, ang Panginoon hindi na siya nagpakilala kasi kilala na siya. Yun po ang kagandahan ng mentoring. Ang sinabi lang ng Panginoon kay Joshua, sabi niyang ganon, no one will be able to stand against you all the days of your life as I was with Moses.
So ibig sabihin, kung papaano siyang naging faithful kay Moses, ganun din yung assurance na ibinibigay niya doon sa susunod na tatayong leader. Na kung saan ay iingatan siya ng Panginoon. Sabi ng ganon, I will never leave you nor forsake you. At ang Panginoon, hindi siya nag-wave doon sa kakayahan ni Joshua. Ibig sabihin, ang Panginoon hindi siya nag-alinlangan. Kasi ibig sabihin, konti na lamang yung ibibigay na instruction kasi magmula pa ng umpisa na witness ni Joshua, nakita ni Joshua at nakasama siya. So ibig sabihin, yung pattern ng transition magmula po sa Panginoon to Moses to Joshua, no? So sumunod po doon ay courage and trust, no? Dito po sa courage and trust na kung saan ay matatagpuan natin doon sa 1 verse and 7 at ang Joshua chapter 1 verse 2 7 na ang sabi po ng Panginoon dito ay wag kang mag-alinlangan. Sabi niya ganun, be strong. Yun ang sabi niya kasi alam ng Panginoon na mahirap talaga. Bukod doon sa mga kaaway plus doon pa sa kabuuhan noong iyong pinangungunahan, may mga matitigas pa ang ulo diyan at hindi susunod, hindi makikinig, no? So sabi ng Panginoon, be strong. Sabi ng Panginoon at sigurado ang success. Sabi niya. Ang sabi niya rito sa 8, study this book of instruction continually, meditate on it day and night, so I will be sure to obey everything written on it. So ibig sabihin, magiging successful ka basta manatili ka. Yun po ang sabi ng Panginoon. Then yung pangalawa, obedience and success. So doon po yun. Basta ang sabi ng Panginoon, be strong. Makinig ka, sumunod ka, sigurado magtatagumpay ka. Basta ito yung guide mo. Ibig sabihin, basahin mo ito araw at gabi. Sigurado yung success mo. No? Pagkatapos doon po sa dulo, unity and loyalty, na kung saan ito po ay matatagpuan sa Joshua 16 and 17, no, na kung saan sinabi ni Joshua, saan kayo susunod? Doon ba sa mga ating mga patriarch o doon sa mga ninuno na naging alipin doon? Sabi niya, o sa Diyos. Sabi niya ganon. Sabi ni Moses, sabi ni Joshua, basta ako at ang aking pamilya, maglilingkod ako sa Panginoon. At sinabi ng mga doon, sasama po kami sa iyo. Sabi ng mga tao na nandoon. So muli, ang karagdagan ko lamang po dito bilang konklusyon, maganda po yung mentoring. Kasi yung transition ng leaders, dire-diretso. Ang problema nga lang, pagdating kay Joshua, wala nang sumunod o hindi na nakapag-train. Kaya mga kapatid, ito po yung kung makikita natin na kung wala po tayong ititrain sa ating generation ngayon, wala pong susunod na generation o mahihirapan yung susunod na generation. Bakit po? Kasi magpapakilala ulit ng Diyos. Gagawa ulit siya ng ganito, gagawa ulit siya ng ganyan. Ibig sabihin, mahaba na namang panahon. Parang lalakad na naman doon sa wilderness at magpapakilala ang Diyos. Unlike kung meron po tayong tinatawag na mentoring na katulad nito, yung transition ay napaka-smooth po. Yun lamang po. Salamat po. Okay, maraming pong salamat sa inyong input, Pastor Romy. Okay. Alright, sino po magbabahagi? Magandang gabi po, Pastor. Pastor Frankie, go ahead. Okay. Dito po sa Joshua chapter 1, makikita po natin dito principles po of successful leadership at saka
transition ng leadership. We can find many principles that are very important sa prosperity and success ng mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Agree po ako doon sa sinabi ni Pastor Ronald. Moses has a different task, Joshua has a different task. Moses, ang task niya, ilabas ang Israel from bondage Israel. Si Joshua, ang task niya is to lead the people to possess the land and divide it among the Israelites as their inheritance. Okay? Ngayon, ang unang principle po dito na nakikita ko po is sovereignty nung purpose or vision or instruction or command or law or name it what, it came from God. Bakit po? Even the promise galing sa Panginoon, it was given first to Moses. See, although there is a change in leadership, the promise did not change. The purpose did not change. The vision did not change. Possess the land. Amen? Okay. Ngayon po, makikita po natin dito, instruction din ni Lord sa successful leadership. Successful leadership in order to prosper and really become successful. Una, sinabi niya, be strong and courageous. Be strong and courageous. Okay? Be strong and courageous that you may do all that I have commanded you, or that you may do what is according to all the law. So, courage, strength is required in order to do, which is, in one word, obedience, in order to obey the law. So, one key is obedience to God's word, to God's law. Okay? And then, another principle is focus dun sa what God has given, what God has promised, what God has commanded. Kaya nga po, ang key, ang sikreto, in order to focus, binigay din ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Joshua, meditate on it day and night. Kaya sa atin po na discipleship, napakahalaga po nung daily devotion na atin po itong ma-built in sa mga prospective leaders na nag-undergo ng SOL, ng discipleship. Dahil ito po yung principle na binigay ng Diyos in order to stay focused sa kanyang salita, sa kanyang purpose, sa kanyang commands. Okay? And then, do sa later part po, sa verse 9, hindi lamang po be strong and courageous. Idinagdag po niya, be not afraid. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Do not be dismayed. Huwag kang masiraan ng loob. Bakit? There is a promise na hindi dapat kalimutan ng bawat leader. Sabi ng Panginoon, sasamahan kita. I will be with you. Amen. I will never forsake you. Amen. Never. Never. The word never, whatever you do, whether you fail, you did not succeed in the first time, God will not leave you. Amen. That is a promise to every leader. So yun po. And then, another principle na makikita po natin doon sa later part, yung pong binanggit ni Kuya Romy, ni Pastor Romy, unity. Dahil after Joshua received what the Lord
gave him instructions, commands, tips, ika nga, how to be prosperous and successful, ibinahagi niya ito sa mga tao. And ang respond po ng mga Israelites, ang sabi nila, we will do. We will do. Doon po sa verse 16. And sabi nila, we will go. We will go to possess the land that God has promised to us, as He has said to Moses. Amen. So, sa atin po na if we will place ourselves sa katatayuan po ni Joshua, yun po ang mga principles na dapat po nating tandaan. We are being developed as leaders and we are developing leaders. Huwag po nating baliwalain ang mga principles na ito dahil ito po yung key sa prosperity and success to what God is asking us to do. Yun lamang po ang nais kong ibahagi. Maraming salamat po. Okay, maraming pong salamat, Pastor Frankie, sa iyong input. Okay, alright. Next, sino pa pong gustong mag-share? Mag-unmute po kayo, mag-unmute kayo. Pastor, I would like to add one last thing na forget ko po. Sige po, Pastor. Doon po sa huli, sa verse 18, okay, hindi lamang po principles ng obedience, we will do, and yung mga commands. Consequences din po. What you have to do with those who would rebel. Those who would go against. No? Bakit po importante ito? No? Kasi po, ang instruction ng Diyos dito, whosoever he be that does rebel against the commandments and will not hearken, no, he shall be put to death. He shall be put to death. Ibig sabihin, anybody, I should say, not literally put to death. No? Dahil alam po natin, masama din naman pumatay. Anybody who rebels, stop mo siya sa kanyang rebellion. Huwag mong hayaan na siya ay mag-contaminate pa ng iba para dumami yung rebel. Whatever na kanyang inireklamo o hindi gusto, harapin mo face to face, front to front, point to point. And sabihin mo, ipakita mo kung bakit mali, kung hindi dapat siya mag-rebel so that his rebellion will be put to death. Hindi na mag-spread, magkakaroon ng kampi-kampi, magkakaroon ng division. No? So yun po yung last principle na nakita ko po. Salamat po. Okay, thank you po, Pastor. Okay. So, sino po yung gusto mag-share? Pastor, one final, okay lang po? One Sige last. po, Pastor. Pastor, we are here to learn. Apo, Pastor, yung nakita ko doon, last na nakita ko, I believe it is very important yung sabi ni Pastor Frankie, the consequence of rebellion to God's will is death. Ang kabayaran ng hindi pagtupad sa kalooban ng Diyos, kamatayan. No? Doon sa lumang tipan, physical, papatayin, literal. Sa ating panahon, alam niyo po, yung kasing lumang tipan, larawan ng bagong tipan. Ang inilalarawan niya po in spiritual, ganito po. Sino man na hindi tutupad sa alam niya na kalooban ng Diyos at hindi niya tutupad, ang kabayaran nun, kamatayang spiritual.
hindi ko sinasabing kamatayang espiritual na magbubulit sa dagat-dagatang apoy. Kundi ang sinasabi ron, ang sino man na hindi susunod sa kalooban ng Diyos, na alam mismo ng tao na yun ay kalooban ng Diyos at hindi sunod, ang kabayaran nun ay kamatayan ng kanyang fellowship, o not literally mamamatay physical o spiritual, mabubulit sa impyerno. Ligtas ka, pero as long as you are disobeying, you will not enjoy the presence and the fellowship of God because you disobey. So, yun po. The consequence of rebellion is that yung pagkawala, yung kasing kamatayan ay pagkawala. Ibig sabihin, namatay physical, nawala yung kaluluwa. Spiritual, hindi naman namatay ang kaluluwa, ang katawan, pero yung relasyon sa Diyos, nawala yung fellowship. Anak ka pa rin, pero yung fellowship, hindi mo nararamdaman. At yan po ang nakalulungkot. Kaya maraming mga tao, Kristiyano, malungkot because of disobedience. Hindi nila nararamdaman yung presensya ng Diyos, yung fellowship ng Diyos, hindi na nakikita at natatanggap ang pagpapala ng Diyos dahil sa kanyang katikasan, sa kanyang hindi pagsunod. Yun lang po. Salamat po. Okay, maraming pong salamat, Pastor Ronald, no? Okay, ito lang po yung nakita ko dito sa Joshua chapter 1, no? Let me share. Yung kanilang tinatawag na preparation, no? Since si Moses nga, isibihin, dahil sa kanyang edad, dumating siya sa point of transition. So sa atin naman, yung ating situation, no? So nakita ko dito yung church sa Batangas City, pinangunahan ni Pastor Ronald, yung church sa Bawan, Batangas, pinangunahan ni Pastor Nestor. Sila yung unang nag-connect sa Power of God na pinangunahan ni Pastor Bemboy, no? And through that, sila ay na-equip, no? Na-equip. Then, ito po yun, no? Sa kanilang natanggap, natutunan, nalaman, they are equipped, and now they are ready to go, no, going to the other side. At ngayon, nire-reach out yung church sa Santa Rosa City, at doon sa San Jose del Monte, Bulacan. And I believe yung mga iba pang susunod through prayer, through evangelism and discipleship. So yan po yun. This is important, no? Going to the other side, reaching out yung iba pa, no? Na ibibigay ng Panginoon. Okay. Let me go back, no? Yung dalawang words na nakita ko po dito, yung tinatawag na yung strong at saka courageous. Bakit strong yung sinasabi ng Panginoon dito na be strong o maging strong, no? Okay, kailangan natin yung tinatawag na strength o good health, no? Bilang mga manggagawa, no? We are in good condition, we are fit, yan po, no? Kasi merong sinabi nga siya dito, no? Na sabi niya sa verse 16, everything you have commanded, we will do. So lahat ng sinabi ng Panginoon, no, we will do. Ibig sabihin, gagawin nila o gaganapin nila. Sa pagganap nito, kailangan natin ng malakas na pangangatawan. Ayan po. Bakit? Kasi there's a lot of work to be done. Ayan po. Isibihin, maraming trabaho na gagawin. No? At alam po natin yung pag-aaral, pagbabasa, pagsasaliksik, trabaho po yan na we work towards yung learning the scripture, yung commandment ng Panginoon, no? Aside from doon sa mga pagtuturo, sa pagangaral o paghahayo, no? At of course, yung iba pang tinatawag na secular job.
So isibihin, there's a lot of work to be done. At doon sila kanila, of course, there's many land to conquer and occupy. Marami pong mga nag-aantay, no, na mga opportunities, no. Katulad yung nabanggit ko nga kanina, yung sa Iloilo, no, yung leadership training doon o evangelism. So ibig sabihin, kinakailangan natin na meron tayong tinatawag na kalusugan at kalakasan. Dahil marami nag-aantay na gagawin o trabaho sa atin bilang lingkod ng Panginoon. Kaya nga, yung pagbabasa, pag-aaral, pananalangin, mga trabaho po yan na ating pong gaganapin. Then, kung tayo po ay bibigyan ng opportunity na yung i-apply siya o gaganapin siya in due time. So kaya nga yung word na be strong, yung to have a good health and strength. Of course, yung dito alam po natin, no, yung ating tinatawag na strong, yung strength, withdraw our spiritual strength from the Lord. Kaya nga, di ba, sabi sa Ephesians, be strong in the Lord and in the power of His might. Ang ating strength ay whenever we rest ourselves to the strong one of Israel. Whenever we quiet with Jesus and yung patuloy na pagiging quiet in the Holy Spirit. So doon tayo kumukuha ng strength at doon tayo nakakatanggap ng encouragement sa Panginoon, yung kanyang impression o yung kanyang tinig na binibigay sa atin. So kaya yun ang unang sinabi ng Panginoon, be strong, na tayo ay in good health, na tayo ay malakas, merong joy in what we do, merong kapayapaan sa atin. So yun po. Then, pangalawang word is yung courageous o courage, no? So yung courage, alam po natin, it is within, no? Kaya nung napuspos ng Santong Espiritu ang mga apostol sa Acts chapter 2, no? Yung pagiging maduwag ni Pedro ay yun din ang kanyang sobrang tapang na pinahinto silang mangaral. Sabi niya, we rather obey God rather than men. Yung kaharap niya, yung high priest. Sinagot niya ng ganon. So matindi yun, no? So we need tinatawag na courage, yung katapangan, no? Na no one can stop us from doing it, no? Because yung tinatawag na the fear of the Lord, of obeying Him, no? Dito atin po makikita, no, sa situation ng Israel, because kinakailangan sila maging courageous dahil because of the enemies in the land. So ibig sabihin, marami silang kaaway, no? So ibig sabihin, they need to be courageous. At itong mga kaaway na to, may mga fortress sila, strong fortress to encounter, no? At they will be facing, kumbaga sa big armies, no, in the battle. So ayan po, no, kailangan nila ng courage. So yun po yung dalawang bagay, no, na kinakailangan po sa atin, yung be strong o yung strength, at pangalawa yung courageous, no, yung ating tinatawag na katapangan within, no. At ito po ay binanggit, no, 4 times ng Panginoon, no. Unang-una sa verse 6, sabi niya, be strong and courageous. Sa verse 7, above all, be strong and very courageous. Sabi niya sa verse 9, be strong and courageous. At sa verse 18, be strong and courageous. So ito po yun, no, na alam natin na maraming mga mangyayari na kung makikinig ka nga sa tinatawag na balita, it will discourage you, no. Pero sabi nga, tayo nakikinig sa mabuting balita. What the Lord is saying sa kanyang salita. So, alam natin, no, based do sa mga ating probably narinig natin, katulad na sinero kanina kay Prophet Chuck,
Pierce, Prophet Steve Sicolante, no? Na merong silang mga natanggap sa Panginoon na mga specific, no? At yung katulad ni Apostle Chi-an, no? So we compare those things, isibihin on what God is doing. Na dapat sila merong tinatawag na mga similarity, ayan po. And through that, kasi sila yung mga lingkod ng Diyos, no, na binibigyan niya ng tinatawag na mga kapahayagan on their assignment. At tayo, meron din tayong assignment in a small way. At yun po yung importante na ito po ay ating nagaganap. So bilang disciple, kasi yun ang sinasabi ni Jesus, go and make disciples. So kung tayo ay disciple, it means we need to reproduce ourselves. Ngayon, ang tanong doon, how? So dapat meron tayong tinatawag na pamamaraan. Meron tayong tinatawag na strategy o meron tayong methodology, no, para ito ay maganap. At yung ating inadapt, yung tinatawag na intentional discipleship. And we go to that process. At ito yung tinatawag na learning o education, no, na kung saan yung members, pag dumasi sa process, ay magiging siyang leader. Then later on, itong mga leaders, as they continue, then they become a leader of leaders. Yan po yun. Na magkakaroon sila ng kanilang mga cell groups. Magkaroon sila ng mga small groups. Yan po. Na kanilang alaganin at palalakihin din po. Yan po yun. Continuous po yan. It goes on cycle. Kaya nga, mula nung 2023, yung nag-start yung intentional discipleship. So, naka 3 years na bali, kaya nga na-equip na yung church. Kaya ngayon, nire-reach out naman yung mga ibang churches. At it will continue. Ayan po yun. Ayan, it will continue. So, kaya nga, crossing for Kankes. Ayan po, crossing for Kankes. Isibihin, ito po yung ating pagkakankes, no? Let me read yung verse 14, no? Sabi po dito ni Joshua, no? Sabi niya, your wives, your young children, and your livestock may remain in the land that Moses gave you on this side of the Jordan. But all your mighty men of valor must be armed for battle to cross over ahead of your brothers and help them. So ati po makikita, no, na pinangako do sa tribe ng Gad, sa Manasseh at sa Reuben, no, yung other side of Jordan. Yung bago pa sila mag-cross, sabihin yung tatlong tribe na yon, ibig sabihin doon sila mananahan sa other side of God, no, that they will not cross. Pero sabi ni Joshua, yung inyong mga valiant men ay tutulong sa amin. They need to cross over to help us. You can leave your families, sabi ganon, but your men, yung mga warrior, kailangan namin para tulungan kami to subdue the enemy. So, yun po yun. So, kaya nga, ang isang iglesia ay dapat ma-equip kasi they will be facing battle. Ayan po yun. Ano yung isa sa mga equipment? Yung tinatawag na panalangin, no? Kasi nakita ko nga, parang isa sa pinakamahina talaga na yung panalangin. Ibig sabihin, sa isang iglesia, pag nagkaroon ng prayer meeting, mga ilang buwan lamang. Tapos, ibig sabihin, bakit mga leaders lang? Dapat siguro, sa mga iglesia, bago magsimula siguro yung Sunday service, no, na merong panalangin. Isibihin, lahat ng mga naroon dapat mananalangin all together. They will learn how to pray. Kasi prayer is a weapon. Ayan po, na kailangan matuto ang mga mananampalataya na manalangin, no? Kasi ang nangyayari, naiiwan yung mga membro, yung mga leader lang ang nanalangin. Bakit ganun? Dapat all together. Kasi kinakailangan they learn yung spiritual warfare. Prayer is spiritual warfare. Pakikipaglaban yan, pakikitigba yan, no? So they need to learn yung prayer na lahat ay mananalangin, no? Kaya yan po yung sa bagay po na we need to learn
no, na yung pananalangin, natuturuan natin po lang yung iglesia, yung general membership na manalangin. Ayan po yun. Kinakailangan po yan. Then, pangalawa na magiging weapon ay yung tinatawag na evangelism and discipleship. At yan nga po yung tinatawag na pag-aaral po doon sa tinatawag na intentional discipleship. At ito po yung part na kung saan yung tinatawag na kankes, no, na ito yung magiging weapon for us na ang ating nais, kasi meron dapat gawin, no, at merong tinatawag na pakikipaglaban na dapat ganapin na for us to conquer. Ayan po yung salita ng Diyos ay patuloy na may hayag, no, patuloy na may kakalat at patuloy na makakagawa, no, ng malaya. At ito nga po yung ating pong ginaganap, no, para ma-equip sila through yung prayer at evangelism and discipleship. At kinakailangan po ito, no, for us to conquer upang tayo ay makapanalo ng kaluluwa, makaakay ng kaluluwa, sila ay maturuan, no. Sapagkat ang nais ng Panginoon, no, na sa bawat mananampalataya ay maging disciple. Ang disciple ay isang learner na merong commitment. Ayan po, to follow Jesus. At yun po yun, na siya isang araw, no, ma-attain niya yung tinatawag na tatatawagin siyang Christian kasi nagiging katulad na siya ni Christ sa kanyang pananalita, sa kanyang pag-uugali, sa kanyang mga ginagawa. Kaya nga, Christian little Christ. Yan po yun. So yun ang disciple. Yan po yun. Kaya ito po yung ating pong objective, no, na sila ay makakilala. Actually, yung tinatawag na promised land na kanilang ikakangkes, actually, yan yung tinatawag na land of maturity. Land of maturity. Kasi yung wilderness is a land of carnality. So dapat mamatay o mawala yung tinatawag na carnality at ma-replace yung tinatawag na maturity. Ayan, so maturity ay kinakailangan po. Yan po yung nais, yung Christ-likeness. That's maturity. Yun po yung dinidesire ng ating Panginoong Hesus, no, to be a disciple, na mag-mature tayo to be like Him. Ayan po yun, no. So it takes yung tinatawag na courage, it takes strength, no, upang ito ay ating ma-achieve. So bali itong year na to, 2026, no, we are in Kankes. At gagamitin po natin ang panalangin, gagamitin po natin yung evangelism and discipleship na patuloy tayo ay makakapanalo ng kaluluwa for the kingdom of God. So yun po yun. Okay? Bago po ako manalangin, any comment or any magdagdag po dito sa ating pinag-aaralan sa Joshua chapter 1. What is your take? Pastor, magandang gabi po sa lahat. Titingnan ko lang po doon sa yung from verse 6 to 8. Kasi in-encourage po ng Panginoon si Joshua to be strong and courageous. Dahil alam kasi ng Panginoon na yung kakaharapin ni Joshua na task ay hindi po madali. Mahirap po yung kanyang kakaharapin, lalo na pangungunahan niya yung mga Israelita na hindi naman sila ay marami sa kanila ang matitigas sa ulo. Ngayon, kaya nga in-encourage na Diyos si Joshua to be strong and courageous dahil alam niya na talagang mahirap yung kakaharapin niyang gawain. At sabi nga po diyan, pangalawang utos ng Panginoon sa kanya ay sundin lang po yung batas ng Diyos. Sundin lang po yung utos ng Panginoon sa kanya. At sabi nga po dito ay dapat po siya ay maging matapang. Kasi nga, para maging matagumpay, no, ay
sabi nga ng Diyos, sundin lang ni Joshua yung salita po ng Diyos. Kasi yun po yung ang magagabay sa kanya, ang sumunod sa kanya, sumunod sa salita ng Diyos. Ngayon, ito rin po sa atin din po, hindi tayo kasi hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin kasama ang Diyos. Kasi sabi nga ng Panginoon kay Joshua, kung paano sinamahan ko si Moises, gayon din naman, sasamahan din kita. The same thing with us. As we continue to serve the Lord, yan po yung yung pagsama din po ng Panginoon. Kaya nga po sa atin, ay bando na marami tayong na-encounter na mga circumstances sa buhay, mga obstacle, mga barriers, no. Marami tayong na-encounter na ganyan eh. Kasi serving God is not so easy. Hindi po ito madali, but napakaganda namang privilege na makapaglingkod po sa Diyos. Ito po yung isang bagay nito na dapat po nating malaman at makita. Sabi nga, para tayo ay magtagumpay, ay kailangan lagi po nating kasama ang Diyos. Kasi sabi nga, wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Kaya sa atin po, tama po yung ating sinasabi, si Joshua ay sa kanya pong paglilid, pangunguna po sa mga Israelites during his time, hindi po siya nakapag-train ng mga leaders. Kaya itong ginagawa po natin, itong process na ginagawa natin, is we are just producing leaders. We are training leaders for the next generation. Kasi alam natin, hindi tayo yung mag-uugat sa mundo. Kaya kailangan makapag-produce tayo ng younger and next generation para po yung salvation, para po yung spreading the word of God ay tuloy-tuloy po siya. Kaya nga po, sa ating pong process na ginaganap, salamat po sa Panginoon dahil nilagay tayo ng Diyos sa gawain ito para tayo ay makapag-mentor, makapag-produce ng leaders na sa mga susunod sa atin. Mahirap po yung ginagawa po natin sa ngayon, but in the future time, ay magkakaroon tayo ng maginhawa. Bakit? Marami na ang mangangalat o marami na ang magbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi na po yung pastor lang ang gumagawa, but rather, yung mga miyembro na naturuan, and they are the next generation, sila na rin po yung magbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya po, salamat sa Panginoon dahil alam natin, nagpapatuloy tayo sa kabila po ng mga bagay-bagay na ating na-encounter. But still, nagpapatuloy po tayo para sa gawain ito ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon sa pagpapatuloy ng ating mentoring na ito because naniniwala po tayo na through this mentoring, we can produce leaders, we can train leaders on our next generation. Maraming salamat po, Pastor. God bless po. Okay, maraming pong salamat, Pastor Nestor. No? Tayo po ay magwawakas sa panalangin. Hallelujah. We praise your holy name, O Lord God. Salamat po muli, Panginoon, Lord God. Sa iyong instruction, Panginoon, kay Joshua as your servant. Panginoon, that we will learn, Lord God. Hallelujah. Sa iyo, Panginoon. Pamamaraan, Panginoon, O Lord God, through the leadership of Joshua, Lord God, in his conquest to the land of promise. Father, I pray, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, of your anointing, Lord God. Hallelujah, as you anoint Joshua, Panginoon, as your servant, Panginoon, Lord God. Patuloy, Panginoon, hiningi namin, Panginoon, Lord God, of your anointing to do the job, Panginoon, to do the work, Panginoon, to enable us, Panginoon, Lord God. Hallelujah, upang maganap, Panginoon, ang iyong kalooban, Lord God, in our areas of assignment, Panginoon, Lord God, wherever you have placed us, O Lord God. At muli, Panginoon, Lord, salamat po, Panginoon, that we continue to hold unto your benefits, Panginoon, who forgives all our iniquity, who heals all our diseases, who redeems our life from destructions, who crowns us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagles. Lord, salamat po, Panginoon, muli sa iyong pagpapala at sa bawat isa, Panginoon, Lord God. At narito, Panginoon, sa bawat family, Panginoon, representing, Panginoon, Lord God, of your servants, Panginoon, I pray, Lord God, that
peace, Lord God, be in every home. Patuloy, Panginoon, O Lord God, ang iyong provisions, ang prosperity, ang kapayapaan, Panginoon, ang unity, Panginoon, ang joy and peace, Lord God, so, sa bawat isa, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, sa patuloy mo, Panginoon, pag-iingat, Lord God, sa iyong anghel, Panginoon, na magbabantay, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat pamilya, Panginoon, sa every family member, so Lord God. Thank you, Lord God, muli, Panginoon, Lord God, for giving us good success, Panginoon. Lord God, na pinagkaloob mo, Panginoon, sa amin for this week, O Lord God. At patuloy, Panginoon, O Lord God, sa iyo, Panginoon, favor, Panginoon, sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Salamat Po. po. Maraming Again, thank you po. yung Thank you po.